binili. Tapos sisisihin ka pa na bakit di mo binili. O, 'di ba? Sino ba ang mali? Tapos sasabihin hindi ko sinabi. Kaya mahirap. Kaya mag-isip-isip sa lahat ng mga gustong mag-abroad, lalo na dito sa Middle East. Kailangan maging strong kayo. Huwag kayong wag kayong magpakita na mahina yung loob nyo. Kailangan malakas yung fighting spirit, kumbaga. Mahirap kasi pag nakikita yung amo na, mahina to. Parang api-apihin ka ba? Pero ako, wala talaga, hindi niya ako maano. Iniipon ko kasi yung yung ano niya sa akin. Tapos, pagka umover na, ibubuhos ko na yan, sasabihin ko na direct to the point. Ganyan ako. Ipunin ko muna, pagka napuno na, tsaka ko ilalabas. Ganun ako. Pag naipon na yon, ilalabas ko na yon. Pero yung galit ko, iiyak ko na lang kasi hindi ko na mailabas eh. Dahil nga sa galit. Kasi galit na galit eh, hindi ko na mailabas. Kaya kailangan ilabas ko na lang. Kaysa naman idibdib na lang, mahirap magkasakit, kailangan ilabas. Kaya mas mabuting iiyak na lang. Kasi kung i-share mo naman sa iba, mahirap din, 'di ba? Kailangan mag-pray ka. Mag-pray ako. Pray pala ako. Minsan sinasabi ko, Diyos ko, bakit ganun? Wala naman akong ginawang masama, wala naman akong ginawang mali. Bakit ganun siya? Ganun ako eh. May iyak na lang ako pag galit ako. Yung punong-puno ng galit na hindi na ilabas. Bakit ganun siya? Ganun ako eh. Bakit ganun siya? Wala naman akong ginawang mali. Sinasabi ko naman lahat, ginagawa ko naman lahat, di naman ako nagrereklamo. Ang dami kong reklamo dito, pero hindi ko pa nasasabi sa kanila. Hindi ba naintindihan yon? Pero nasabi ko na yun dati sa babae. Sinasabi ko na yan lang ang reklamo mo. Pag ako yung nagreklamo, mas marami akong reklamo about sa trabaho ko. Marami kayong maririnig sa akin na hindi nyo pa narinig sa tagal ng panahon. Sinabi ko doon. Kaya hindi na siya nag-reply noon. Kaya ipunin ko to. Ilalabas ko na pag napunuan na ako. Lalo ngayon, iba ng ugali ng bata. Dinadagdagan ng bata eh. Walang yung bata eh. Gusto niya yung sinusobrahan ba ng bata kahit hindi mo sinabi. Kaya mahirap eh. Kaya tiis-tiis na lang. Kaya ayaw ko nang maging yung bata, ayaw ko nang alagaan ba. Kaya tinatanggihan ko yung babae. Hindi, ayaw ko. Kasi yung pagsusumbong niya, sinusobrahan. Syempre, siya yung paniniwalaan eh. Kaya mahirap yung bata na gagawa siya ng kaya iniiwasan ko na lang yung bata. Na mas mabuti pang sila yung mag-alaga kaysa sa akin. Yeah. Thank you pa din dahil siya yung nag-alaga mula nung naoperahan ako. So, maraming salamat sa kanila dahil nung naoperahan ako, sila na yung nag-alaga. Hindi na nila pinaubaya sa akin. Pinaalaga nila sa sa nursery hanggang ngayon. Pero next year mag-aaral na siya. So kailangan naman i-focus naman yun sa bata kasi ako yung gustong-gusto niya dati eh. Pero nung na-realize ata nila na mali ito yung parang ganun ba. na ko na sa naobserbahan ko. Kaya nung pagkadating ng amo ko noon, galing sa trabaho, gusto nilang yakapin pero yung bata, ayaw ng bata. Kahit yung sa lalaki dati, ayaw niya. Gusto lang ako. Pero nung wala, nilayo nila sa akin. Mula nung nung naoperahan ako. Wala noon hanggang ngayon. Hindi na nila pinapaubaya sa akin. So, maraming salamat sa kanila kasi nahihirapan ako eh. Kasi kapag nasa akin lagi yung bata, ako yung nahirapan kasi maraming ang trabaho, di ba? Tapos ako pa yung mag-aalaga. Diyos ko,